Dear Kuya Poy, isa po sa mga gumugulo sa isipan ko habang binubuo ko ang aking kwento ay ang mga katagang, "Should I marry him?" Ako po si Cristel, 26 years old mula dito sa Baguio City. My boyfriend works sa cruise ship industry for 10 years. Nahinto lamang ang boyfriend kong si Roel sa kanyang trabaho noong 2020 dahil na rin po sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sa parehong taon ding yun, ang panahon na nagkakilala kami. Sa loob po ng isang dekada niyang pagtatrabaho sa barko, marami na siyang mga naipundar para sa pamilya niya, gaya ng bahay, kotse, at meron na rin siyang sariling business franchise. Financially, masasabi kong okay na si Roel at niyayaya niya na nga akong magpakasal. Pero recently, Kuya Poy, ay nalaman ko ang ilan sa mga nakaraan niya. Habang nagtatrabaho pala siya sa barko, ay marami siyang naging casual hookups, sexcapades, at iba't ibang babae maging mga katrabaho at mga guests base na rin sa mga nabasa kong conversation sa cellphone niya. Nangyari ang lahat ng yon sa loob ng isang dekada. At wala akong ibang nasabi kundi, grabe siya, Kuya Poy. Pakiramdam ko sa mga nabasa ko at natuklasan ko ay para siyang halimaw. Bukod po dyan ay nabasa ko rin ng ilang conversation ng mga babaeng na ikakama niya. Sa kabila nga po niyan, mabuti na lang ay wala namang nabuo sa mga ito. Nakakatawang isipin na timing pang nalaman ko ang mga bagay na ito ngayong malapit na nga kaming ikasal. Pero hanggang ngayon, pinangahawakan ko pa rin yung katotohanan na almost 5 years coming together, ay never ko naman siyang nahuli na nagloko sa relasyon namin. Kuya Poy at sa mga nakikinig, kung kayo ba ang nasa sitwasyon ko, malalaman nyo ang mga bagay na ito tungkol sa taong pakakasalan ninyo. Tutuloy pa ba kayo? By the way, siya ang first boyfriend ko at hindi ko alam bakit hinayaan naman ng universe na malaman ko pa ang lahat ng ito ngayong malapit na nga ang aming pag-iisang dibdib. After ko pong madiskubre ito ay aminado ako na nawala ang peace of mind sa akin. Sana po ay matulungan ako ng inyong programang Heart to Heart dito sa True FM. Maraming salamat sa pagkakataon na mabigyan ng espasyo ang kwento ko sa inyong programa. Umaasa po ako na mabibigyan niyo po ako ng payo sa isipan kong gulong-gulo. Lubos na naghahanap ng kasagutan, Cristel. Eto na nga po, pag-usapan natin ang kwentong ipinadala sa atin ni Cristel kung saan ay gulong-gulo raw ang kanyang isipan sa ngayon sa kanyang mga natuklasan tungkol sa nakaraan ng kanyang fiancé na si Roel. Pero ang sabi niya nga ay lahat ng mga natuklasan niya ay nangyari noong ito ay nagtatrabaho pa sa barko. Ayan, si Roel, bago sila nagkakilala. Ayan, at dyan na rin natin maganda na simulan, Cristel, itong pagpapaalala ko sa iyo na nangyari nga ang lahat ng mga sinasabi mong mga kalokohan ng fiancé mong si Roel ngayon sa mga panahon na hindi pa kayo magkakilala at matagal na ito. At ngayon nga, sabi mo nga sa duration mula 2020 hanggang ngayong 2025 ay hindi ka naman nakaramdam o hindi ka nakaranas ng panloloko mula sa kanya.
Alam mo, ang pinakamaganda na gagawin mo ngayon ay unti-unting tanggapin ang nakaraan ng isang tao na papapasukin mo sa buhay mo, lalong-lalo na kung deserving ito. Pero papaano mo nga ba malalaman na deserving itong si Roel sa pagtitiwala mo bago nyo ituloy ang pagpapakasal? Ang pinakamagandang gawin ay ang kausapin mo siya tungkol sa mga natuklasan mo tungkol sa kanyang lumang pagkatao. Lumang pagkatao nga ba yun? O ito ay itinatago niyang pagkatao hanggang sa ngayon ay itinutuloy pa? Ngayon, kung sinabi niya, hindi, lahat yan ay bahagi na ng mga pagkakamali ko noon ng nakaraan ko. At kung sabihin niyang, ikaw ang nagturo sa kanya na maging tapat at seryoso na sa pakikipagrelasyon, Cristel, be proud of yourself. Dahil tulad sa isang barko, ikaw ang timon na nagbigay linaw sa direksyon na dapat tahakin ni Roel sa buhay. Ang ibig sabihin nito, mahalaga ka, mahal ka niya, kaya siya nagbago. Para sa'yo, para sa inyo. Yan, ang timon po, ito po yung rudder o yung steering wheel. Ayan, ikaw yung nagbigay sa kanya ng direksyon. At totoo naman na nangyayari yan. Meron talagang isang tao na makapagpapabago sa kahit sinong tao na merong bisyo, merong mga kalokohan noon, may mga hindi magandang gawi, o lalo na kapag talagang tinamaan na ni Cupido ang puso nito. Kaya kausapin mo na ng masinsinan si Roel at alamin ang kanyang kwento rin at dahilan doon sa mga ginawa niya. At kung may aaminin pa siya ngayon, dyan mo rin malalaman kung tuloy ba ang kasalan. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.